Hindi sinasadya ng lalaki na matuklasan na ang matalik niyang kaibigan ay babae pala. Mula noon ay hindi na siya mawala sa isip nito. Para lang mapang-asawa ito, pinilit ng lalaki ang babae, kahit labag sa loob nito, napakasalan siya. Suot ang kanyang damit pangkasal, si Huarong ay naiinis sa mahabang proseso ng pag-aayos. Napakainis niya, pero para mapabilis ang pagtakas sa kasal, nagkunwari pa rin siyang masaya, at si Qin Shancheng, na naliligo sa kaligayahan, ay nakatingin kay Huarong na hindi na lumalaban. Akala niya'y nadala na siya ng kanyang sinseridad, at kusang loob na sumama sa kanya sa pag-iisang dibdib. Ngunit hindi niya alam na ang pagiging maamo ni Huarong ay pagkukunwari lamang at naghahanap ng pagkakataon para makatakas sa kasal. Ang dalawa ay ipinasok na sa silid tulugan sa gitna ng pagpapala ng mga tao. Si Huarong ay walang gana at napipilitang sumama. Iniisip niya ang mga proseso ng kasal at paulit-ulit na sinasabi sa sarili na lahat ng ito ay peke. Sinadyang itinapon ng pulang seda na sumisimbolo ng pag-aanak ng maraming anak. Matalino rin ang matchmaker. Agad na pinakain niya si Huarong ng isang hilaw na dumpling. Buntis ba? Syempre buntis. Talagang hindi inaasahan. Pagkatapos tanggalin ng takip ng mukha at inumin ng alak, pagkatapos nilang parehong pumirma sa kasulatan ng kasal, tinawag na si Qin Shancheng ng mga kapatid niya para uminom. At sa pagkaalis pa lang niya, ay inakit na ni Huarong ang mga gwardya, at walang pag-aalinlangang tinanggal ang kanyang damit pangkasal sa may daang pinaplano, at tinanggal ang mga alahas at tumakas. Nang makabalik si Qin Shancheng sa silid tulugan, wala na ito. Nakita ni Qin Shancheng ang naiwang pulang takip ulo ni Huarong, at biglang nanlumo ang puso niya. Ngayon ko lang nalaman, ang pagiging masunurin at maamo ni Huarong sa harapan ko ay puro pagkukunwari lang pala. At ngayon, para makaalis sa isla, hindi na niya alintana ang malakas na ulan at hangin. Pilit niyang sinasagwan ang bangka, nang makita niya ang malaking bangka ni Qin Shancheng na humahabol. Dahil sa pagmamadali, ang maliit na bangka ay tinangay at sinabugan ng malalakas na alon. Isang gabi naghanap si Qin Shancheng sa dagat. Natagpuan lamang ang mga labi ng bangka, nang isipin ng lahat na si Huarong ay namatay sa dakilang Qin Shancheng. At araw-araw ay nalululong sa alak dahil sa hindi pagtanggap. Nagising na si Huarong. Noon niya nalaman na siya ay nailigtas ng isang lalaking minsan na niyang nakasalamuha, si Ginoo Jin. Si Huarong, na nakamit na ang kalayaan, ay naging isang mandirigma muli para iligtas si Xiao Wei ng Tianxianlo. Nahanap ang kasulatan ng pagbebenta kay Xiao Wei. Pinasapanganib ni Huarong ang sarili kasama ang 2 tauhan niya. Ipinagmukha ang sarili bilang isang matandang lalaki. Dumating sa Tianxianlo, nagkunwaring may dalang anak na babae na ibebenta. Nakita ni Mama Hua na ang pangit ng itsura ng dalawa at walang talento. Agad silang tinanggihan. Ganito na lang kaya, para naman sa husay ninyo sa sining ng pagtugtog, paglalaro ng chess, pagsusulat, at pagpipinta, libre ko na ang isa. Doon lang pumayag si Aling Flora. Nang gabing iyon, ang 3 matagumpay na nakapasok sa Tianxianlo ay nagsimulang kumilos. Pumasok sila ng palihim sa silid ni Aling Flora. Alam na ni Aling Flora ang bawat galaw ng 3. Nang makapasok na ang 3 sa loob ng bahay, pumasok din si Aling Flor na may hawak na punyal. Ngunit nagulat siya nang makitang nagtatago pala ang 3 sa aparador. Bago pa man siya makatawag ng tulong, siya na ang naaresto. Dahil sa kawalan ng magagawa, ipinagkaloob na niya ang kontrata ng pagkaalipin ni Min Wei. Habang kinukuha ni Huarong iyon, biglang sumigaw si Mama Hua at nakatawag ng maraming tauhan. Nang wala nang mataguan si Huarong, bigla niyang nakasalubong si Qin Shancheng na kanyang hinahanap. Hindi inakala ni Huarong na pagtakas niya lang sa isla, ganito kabilis siyang nakasunod. Ang babae para magnakaw ng mapa ng kayamanan. Nakipaglaban siya ng matalino at matapang sa mga makapangyarihang pirata. Ngunit palagi siyang nabibigo, kaya't nagpasya siyang gamitin ang kanyang kagandahan para mapainuman ng mga pirata. Maingat niyang inihanda ang isang nakakaakit na sayaw. Dagdag pa ang kanyang mga nakakaakit na mata. Napakasipag niyang magpakita ng pagpapahalaga. Napagkamalan tuloy ni Qin Shancheng na may gusto sa kanya si Huarong. Masuner ang iniinom niya ang sunod-sunod na inumin na inihahatid nito. Mukhang lasing na ang lalaki. Sasabihan na sana ni Huarong kung nasaan ang kayamanan. Ngunit kahit lasing, matalas pa rin ang isip ni Qin Shancheng. Sinabi nitong uminom muna si Huarong ng 3 baso bago niya sabihin. Masaya si Huarong noon kaya hindi na siya nag-isip pa. Pagkatapos uminom ng 3 baso, nahilo na siya. Nanghina ang kanyang mga binti at napasandal kay Qin Shancheng. Nagkasama silang 2 buong gabi dahil sa alak. Nagising si Huarong at hindi matanggap ang nangyari. Na natulog siya sa
nag-iisang kama ng isang pirata. Akala naman ni Qin Shangcheng, ang makapangyarihan, ay naglalambing lang siya. Sumayaw siya kagabi, nagpakitang gilas pa, at inuman ang sarili hanggang sa malasing. Gusto lang naman niyang makuha na ang lahat bago pa man magpakasal. Pananagutan niya ito at pakakasalan siya bilang asawa ng pinuno ng isla. Si Huarong na sanay sa kalayaan ay ayaw maipit sa isla, at iniisip kung paano makukuha ang mapa para makatakas. Kaya noong araw ng kasal nilang dalawa, pagkakuha ni Huarong ng mapa sa gabing iyon ng kanilang kasal ay iniwan niya si Qin Shangcheng na nag-iisa sa isla. Doon lamang nalaman ni Qin Shangcheng na niloko siya ni Huarong, at nanumpa siyang kahit saan pa magpunta ito. Hahanapin niya ito at ibabalik. Hinanap niya ang buong bayang baybayin, at sa wakas ay natagpuan niya ang kinaroroonan ni Huarong. Nang magkita ulit silang dalawa, ang mga reaksyon nila ay magkaiba ng husto. Si Qin Shangcheng ay napangiti sa kanyang minamahal matapos ang mahabang panahon, pero si Huarong ay puno ng takot nang makita niya ang lalaking papalapit sa kanya. Dali-dali siyang nagwisik ng harina at tumakas ulit. Pagbalik sa kanilang tuluyan ay nagmadali siyang mag-impake ng gamit. Maghahanda na naman siyang tumakas at nagpalipas ng gabi sa isang sirang templo. Magdamag na nanaginip si Huarong. Ang mukha ni Qin Shangcheng ay nasa lahat ng dako. Nagising siya dahil sa mga sigawan ng pagpatayan. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niya si Qin Shangcheng na nakatapos ng patayin ang mga asasin. Nakangiti siyang tinitignan nito. Si Qin Shangcheng ay kasing mapagmataas pa rin gaya ng dati. Hinahanap kita ng matagal, bawal ka nang tumakbo. Hintayin mo akong maibalik kita sa isla at doon natin. Isa-isang pag-uusapan ng lahat. Ngunit sa paningin ni Huarong, puro banta ang lahat. Hindi pa sila nag-iisa. Dumating na ang karibal kasama ang mga tauhan nito. Natatakot si Huarong na maaga muli ni Qin Shangcheng ang kanyang kalayaan, at pilit siyang dalhin pabalik sa isla. Sinadya niyang magtampo at sabihing si Ginoo Jin ang gusto niya. Nabuhos ang suka. Agad na hinugot ni Qin Shangcheng ang kanyang espada. Papatayin niya si Ginoo Jin. Nanghihinayang na nagpayo ang kawawang si Ginoo Jin. Si Huarong ay isang babaeng may sariling isip. Kung hindi siya marunong respetuhin ni Qin Shangcheng, kahit mapatay pa niya ang karibal niya ngayon, balang araw, magugustuhan din ni Huarong ang iba. Nakita niya ang ekspresyon ni Qin Shangcheng. Alam na ni Ginoo Jin na tama ang sinabi niya, at saka, mayabang na isinakay si Huarong sa sarili niyang karwahe. Umalis na siya sa paningin ni Qin Shangcheng. Hindi mo ba siya hahayaang sumama sa iba? At kahit anong paraan pa, dapat makuha ko yung. Alamin mo kung sino ang taong may apelyidong Jin. Naiintindihan mo ba?